pagkatapos ng eleksyon, paglalaban daw nila tayo. Eh nauna pa sila din sa nakawan. Nalalig ang paglingkuran, ang ayaw ay gagantayan, Pilipinas ko. Ay, mayroon tayong bisita. Pakinggan muna natin ang boses ng kababaihan at mamamayang Pilipino. Kahit maiksi lang, pero nandito na po siya, Atty. Trixie School. Idol! Idol! Eric! Magandang gabi! Magandang gabi! Atty. Trixie! Kinagagalak ko, makita lahat kayo dito ngayon. Ibig sabihin, may pakiyang Pilipino. Lumalaban na tayo! Pilipino! Itigil ang korupsyon! Sabihin natin lahat ng mga buwaya dyan, kung saan sila lumulungga, tama na! Yung barya namin, nasa bulsa nyo na! Tama na! Sobra na! Tigilan na nila yung pagnanakaw nila sa atin. Tigilan na nila yung kakulangan ng serbisyo. Nasa nyo yung mga pangako na pagkatapos ng eleksyon, paglalaban daw nila tayo. Eh nauna pa sila din sa nakawan. Nasa na yung pinangako nilang serbisyo? At naaalala nyo ba 2024? Ay sorry. 2024. Anong ginawa nila sa budget? 800 bilyon ang pinamigay nila sa ayuda. 1.3 billion na daw po. Grabe! Salamat. Ano sumamalong ko? Kakalula! 1.3 billion daw ang naubos para sa pamimigay nila sa ayuda. 1.3 million yun na hindi naging serbisyo. 1.3 billion na hindi ginamit para sa flood control. 1.3 billion na hindi nagamit para sa healthcare. 1.3 billion na hindi ginamit sa pagtatanggol sa ordinaryong mamamayan. Billion, sorry. 1.3 billion na hindi nila binigay bilang pagtatanggol, serbisyo o kahit man lang para masagot yung rising crime rate. Lintek. Itong 1.3 million trillion. Hindi ko na nga ma-imagine yung million. Trillion pa. Trillion. Ang napunta sa mga kotse nila. Napunta sa mga damit ng mga malang prinsesa nilang mga anak. Marcos Ruales ng nanakaw! 1.3 million na malamang ginamit sa pagpapaaral abroad ng mga prinsipe at prinsesa nila. Sa pagpipil-correct, scholar ng bayan, sana all. 1.3 trillion na napunta sa designer clothes. Pinchak, sana pinahain nyo. 1.3 million na hindi ginamit para mapababa ang presyo ng bigas. Tama! Muli kinagagalak ko na finally marami na ang umaansag na galit dito sa harap-harapang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Galit na kami! Galit na tayo! Hindi pwede hindi tayo magsalita. Ginagarantiya na sa aning ng batas ang karapatan natin maghinalahin laban sa korap na gobyerno. Karapatan natin itong pagpupulong-pulong natin dito. Tama! Karapatan natin na marinig tayo.
Huwag tayong magpapatinag dun sa mga yan. Pera natin ang gamit nila. Ang yaman pala natin. Mayaman tayo, ninakaw lang! Tingnan ninyo. Ang traffic sa EDSA. Tingnan nyo yung mga gusali. Yung 1.3 million, sana ginamit pang binis man lang dyan. Wala! Malinis sa bulsa nila yun! 1.3 trillion na hindi nadagdagan sa mga kalye dito sa Pilipinas. Na hindi nagamit pagpapaayos ng mga airport, seaport, public transportation, lintek, pinatigil yung mga tren. Tama! Di sana ang ayos ng pag-uwi natin pagkatapos ng paghihirap natin sa trabaho. Kinurakot eh! Ang dami natin mga opisyalis, nung nadami pa, isipin ninyo, 300, higit sa 300 ang mga kongresista natin. Congressman! Ano ang pinasa nilang batas? Magnakaw! Magnanakaw na batas! Magnakaw na Ang batas! masama niyan, kamakailan, nagpapasa sila ng mga batas na hindi nagdadagdag ng trabaho dito sa Pilipinas. Hindi nila inaasikaso ang ekonomiya natin. Kayod tayo ng kayod, sila lang ang lumayaman. Tama! Ekonomiya ng kanilang bulsa! Isa pa! Muli, makikiusap ako, wala nang iwanan. Wala nang iwanan. Tuloy na tuloy ito. Ang mga kabataan natin na nanawagan. Pag-asa tayo dahil ang kabataan natin kumikilos. Huwag tayo magpapaiwan. Ito ay panawagan ng buong sambayanan. Nakikiisa tayo. Matagal natin sinasabi, magkakahiwalay tayo, watak-watak. Hindi na ngayon. Lahat tayo nagkakaisa. Bakosa! Korupsyon! Banan ng korupsyon! Tama ng pagnanakaw! Walang iwanan! Walang iwanan! Sambayanan! Nagkakaisa! Marcos Secay! Marcos Secay! Marcos Secay! Marcos Secay! Mga kababayan, narinig natin si Atty. Trixie, ang dating Secretary for Communications